Kumusta mga kababayan, mga kabariety? Kumusta yung hearing sa Senado? 'Di ba? Ang ginigisa masyado yung mga taga DPWH. Pero ang talagang author ng flood control, yung projects, hindi nila mapapunta-punta, mapa-invite. Kahit sa Kamara, parang iniiwas na nila eh. Iniiwas na ng mga kongresista doon. Kasi alam nila na magkakabukingan eh. Pero naniniwala ako walang mangyayari dito eh. Kahit si Magalong, tignan nyo, titiklop yan eh. Titiklop yan. Maraming ngayon eh, titiklop yan. Sa dami ba naman ng congressman na talagang nakinabang sa pera? Dapat, di ko alam eh kung anong mangyayari. Pero sa totoo lang, grabe. Ito si si Saldico. Ito yung pinakamalaking budget na nakukuha galing sa gobyerno. Siya yung may hawak, siya ang may kapangyarihan humawak ng budget. Yung tinatawag na sa House of Committee ng Appropriation, yung budget sa mga ganyang flood control o ano pa man, siya ang may kapangyarihan diyan. Siya ang may hawak. At siya rin ang part owner ng Sunwest Sunwest, at saka yung marami siyang tsaka yung dalawang kongresista diyan na parang sila yung yung itong mga singit-singit na mga budget, tinatawag nila insertion, mga singit na budget at saka mga project nasa dalawang congressman na mismong si Saldico yung nagpapatakbo nito. Kaya matindi ang nakuha ng ng bali project na nakuha ni Saldico, 79 projects. Tapos sa Highstone 61 projects. Umaabot ng merong 10 billion, merong 4.8 billion. Grabe pera, billion ang pinag-uusapan. Mantala sa atin 100 lang. Ang hirap ng di ba? Hindi nila ma-invite si Saldico eh. Yan talagang at saka si Romualdez eh. Pagdating sa hearing, parang hindi masyadong gigil sila eh. Walang pangil sa totoo lang. Ang lang diyan sa Senado ngayon, medyo matapang-tapang si si Marcolita, Senador Marcolita. Kaya lang nag-iisa eh. Yung iba naman diyan ng mga kakampi niya, walang gaanong alam pa pagdating sa batas. Si Rapi Tulfo, parang siguro silos dahil hindi siya nabigyan ng posisyon pagdating sa Senado. Kaya kita mo makapag-interpret kay unfair daw yung ginagawa dahil gusto niya magtanong siguro, wala naman, hindi siya mabigyan ng oras. Ganoon talaga dahil may mga oras lang na dapat kung kailan ka magsasalita, kung ilang minuto lang. Gusto niya parang nasa pawan siya eh. Pero kung talagang gusto niyang tumulong, pwede. Gamitin niya yung tapang pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya lang walang mangyayari. Kita mo sa ito si Abante rin. Masyadong yung Davao. Ang Davao hindi binabaha. Binaha man pero mabilis umupa yung baha. Ang kaso ng flood control ng mga binabaha dito sa Maynila, wag ilihis yung ito si Abante. Sa totoo lang, ito ang mahirap sa mga nadamay na yung mga simbahan. Ito si Abante Baptist yan eh. Pastor yan ng Baptist. Tingnan mo, napasok na yung mga relihiyon na pagdating sa politika. Kaya dapat itong mga sila Saldico at saka Romualdez, yan dapat ang ginigisa. Kaso sino? Walang pangil ang gobyerno ngayon. Ikaw ba naman eh? Walang bagsik eh. Kita mo yung presidente natin, ano ang sabi? Isang term lang na napakahina pa, hindi pa tayo kontento eh. Sasabihin lang, mahiya naman kayo. Ewan ko ba? Pag presidente ka, kailangan may pangil ka. Mga ganyang bagay na kailangan mo ng pagtuunan ng pansin. Pinagmamalaki niya yung flood control projects na umabot ng 5,000 projects. Pero wala naman nangyari. Ito binuking niya. Kasi siya ang tatamaan eh. Siya ang tatamaan. Kaya nangyari yung ganito. Kunyari na lang siguro yan kailangan
spread na talagang ganito, walang nangyari sa projects. Kunyari na lang yun na siya, sige. Pinabayaan niya eh. 2022, nagsimula yung mga projects na yan, yung mga ghost project na yan, alam niya yan eh. Wala man lang inspeksyon. Kasi pag ang gobyerno ganyan, wala talaga, hayaan lang. Hindi naman mga nagtatrabaho mga yan eh, sa totoo lang. Andyan lang sa ano, ang uutusan nila mag-inspect, isa rin na nababayaran. Wala na tayong mauutusan ngayon na ganoon. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, puro yan may nakaw. Lahat na. Kaya sana ito na lang ang maganda sana. Kayong mga magnanakaw sa ano, gobyerno, huwag nyo naman suluhin. Pamigay nyo sa iba para hindi kayo masyado nakikwestiyon. Kaanuhan na yan eh, sobrang ganid na kayo sa salapi. Para kayong mga ano na, hindi kayo makontento. Dapat kayong pinaparusahan eh. Dapat kayong binabaha. Kaya lang, literal at realidad naman, mahirap kayong bahain dahil ang mga bahay yung magaganda. Wala kayo sa squatter. Pero kaming mga naandito sa baba, wala kayong mga kwenta. Paano hindi magalit ng taong bayan sa inyo? Pinapaikot-ikot nyo lang eh. Kayong andyan mga mambabatas kayo. Kahit sa Senado. Ito si, ang gagaling nila mag-expose ng mga mga skandal eh. Mga flood control, mga kung ano-ano pa. Pero wala naman nangyayari. Noon pa. Ano pa talaga? Ewan ko kung saan mapupunta ito eh. Sa tingin ko, quits lang to eh. Wala lang mangyayari. Nakakairita na. Sumusobra na kayo. Wala kayong Pero pag kaming mahihirap, ang bilis nyo lang bitbitin eh. Gagamitin nyo yung mga batas para sa amin. Sa totoo lang, wala naman kayong mga ginagawa. Puro lang kayo asa sa mga taxpayer, mga taong bayan. Puro kayo asa. Ginagamit nyo yung tao gatasan. Gigipitin nyo sa pamagitan ng batas para makakuha kayo ng pera. Gawa kayo ng batas para ang lumabag may penalty, magbabayad, makukulong. Pero ito, tignan nyo, kayong gumawa ng batas, kayo yung mga dapat patawan ng mga matitinding kaso, pero wala, sino? Kasi kayo yan eh, nagsabuatan na kayo lahat, mga sobra kayo, mga, ewan ko sa inyo.